Magandang umaga o magandang hapon o magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyo. Ako po ulit si Hernando ng layunin ko ay mabasa ang banal na kasulatan sa buong mundo dahil ito ang kalooban ng Diyos. Nasusulat sa Revelation o pahayag, unang kabanata sa 3 bersikulo. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ito po ang ikalawang pagbasa ko sa banal na kasulatan. Sa nakaraang pagbasa, nilikha ng Diyos kasama ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay kasama na ang sangkatauhan. Subalit nagalit ang Diyos dahil di ginagawa ng mga tao ang kalooban ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang pamilya, na lumakad sa daan ng Diyos. Sa kanyang galit, nilipol niya ang lahat ng masasamang tao sa balat ng lupa sa pamamagitan ng malaking baha. Pagkatapos ng baha, dumating ang panahon na si Noe ay kinuha ng Diyos. Ngayon, sa susunod na pagbasa, malalaman natin kung ano ang mangyayari sa mga anak ni Noe na sila ang naging responsable sa susunod na henerasyon ng mga lahi ng mga tao. Dito malalaman natin kung naging totoo kaya ang hula ni Noe sa kanyang mga anak na ang lahi ni Cam ay magiging alipin ng lahi ni Sem at lahi ni Japhet. Kaya magsimula na po tayo na magbasa. Tutuloy natin ang pagbasa sa Genesis 10 kabanata. Genesis 10 kabanata. Ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe, si Sem, si Cam at si Japhet, at sila ay nangagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw. Ang mga anak ni Japhet, si Gomer at si Magog, at si Madai, at si Haben, at si Tubal, at si Mesek, at si Tiras. At ang mga anak ni Gomer, si Askenas at si Rifat, at si Togarma. At ang mga anak ni Haban, si Elisa at si Tarsis, si Sitim at si Dodanim. Sa mga ito, bahagi ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain na bawat isa ayon sa kanya-kanyang wika, ayon sa kanilang angkan sa kanilang bansa. At ang mga anak ni Cam, si Cus at si Mizraim, at si Put at si Kanaan. At ang mga anak ni Cus, si Seba at si Habila, at si Sabta at si Raama, at si Sabtek. At ang mga anak ni Raama, si Sheba at si Dedan. At naging anak ni Cus, si Nimrod. Siyang nagpasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimula ng kanilang kaharian ay ang Babel, at ang Erek,
at ang Akad at ang Kalnek sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupain niyaon ay napasa Assyria at itinayo ang Nineve at ang Rehobotir at ang Kala at ang Resen sa pagitan ng Nineve at ng Kala na siyang malaking bayan. At naging anak ni Mizraim si Ludim at si Anamim at si Lehabin at si Naptuhim at si Patrusim at si Kalluim na siyang pinagbuhatan ng mga Pilisteo at ang Kaptorim. At naging anak ni Kanaan si Sidon na naging panganay at si Het at ang Hebuseo at ang Amoreo at ang Gergeseo at ang Hebeo at ang Areseo at ang Sineo. At ang Aradio at ang Samareo at ang Amateo at pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananeo. At ang hangganan ng Kananeo ay mula sa Sidon kung patungo sa Gerar hanggang sa Gaza, kung patungo sa Sodoma at Gomora at Adma at Seboim hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Cam ayon sa kanilang angkan, ayon sa kanilang wika, sa kanilang mga lupain, sa kanilang mga bansa. At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Hapet. Ang mga anak ni Sem si Elam at si Azur at si Arphaxad at si Lud at si Aram. At ang mga anak ni Aram si Uz at si Hul at si Geter at si Mas. At naging anak ni Arphaxad si Sala at naging anak ni Sala si Heber. At nagkaanak si Heber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya ay nahati ang lupa. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. At naging anak ni Joktan si Almodad at si Shaleb at si Hazarmabet at si Jera at si Hadoram at si Uzal at si Dikla at si Obal at si Abimael at si Sheva at si Opir at si Habila at si Jobad. Lahat ng ito ay mga naging anak ni Joktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa kung patungo sa Zebar at nasiyang bundok sa silanganan. Ito ang mga anak ni Sem ayon sa kanilang angkan, ayon sa kanilang wika, sa kanilang lupain, ayon sa kanilang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanilang lahi, sa kanilang bansa, at sa mga ito nangabahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw. Kabanata 11, at ang buong lupa ay isang wika at isang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nagsangusapang, halikayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moob na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang moob na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito sila'y isang bayan
at silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon nga ay walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halik kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag makatalastasan sa kanilang salita. Ganito, pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-salin lahi ni Sem. May 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad. 2 taon pagkatapos ng bahang gumunaw. At nabuhay si Sem pagkatapos na may panganak si Arphaxad ng 500 taon. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arphaxad ng 35 taon. At naging anak si Sala. At nabuhay si Arphaxad pagkatapos na may panganak si Sala ng 403 taon. At nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos may panganak si Heber ng 403 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na may panganak si Peleg ng 430 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon at naging anak si Reu. Nabuhay si Peleg pagkatapos na may panganak si Reu ng 200 at 9 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Reu ng 30 taon, ng 32 taon at naging anak si Serug. At nabuhay si Reu pagkatapos na may panganak si Serug ng 2 taon at 7 taon. Ng 207 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Serug ng 30 taon at naging anak si Nakor. At nabuhay si Serug pagkatapos may panganak si Nakor ng 200 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Nakor ng 29 na taon at naging anak si Tare. At nabuhay si Nakor pagkatapos na may panganak si Tare ng 119 na taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Tare ng 70 taon at naging anak si Abram, si Nakor at si Haran. Ito ang mga lahi ni Tare. Naging anak ni Tare si Abram, si Nakor at si Haran at naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Tare sa lupaing kanyang tinubuan sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa si Abram at si Nakor. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai at ang pangalan ng asawa ni Nakor ay Milka, anak ni Haran.
ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai baog siya ay walang anak, at pinagsama ni Taray si Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, at sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan. At nagsidating sila sa Haran at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Tare ay 205 taon, at namatay si Tare sa Haran. Genesis Kabanata 12. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, na ikaw ay pa sa lupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpahin ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya, at si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Isinama ni Abram si Sara na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran, at nagsialis upang pasalupain ng Kanaan, at dumating sa lupain ng Kanaan. At naglagay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sikem, hanggang sa punong ensina ng More, at nooy nasa lupain yaon ang Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At siya ay nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon at napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Betel. At doon niya tinayo ang kaniyang tolda na nasa kalunuran ang Betel, at nasa silanganan ang Hai. At siya ay nagtayo roon ng dambana sa Panginoon, at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan, at nagkagutom sa lupaing yaon. At bumaba si Abram na nasok sa Ehipto upang manirahan doon, sapagkat mahigpit ang kagutom sa lupain. At nangyari nang siya ay malapit ng papasok sa Ehipto, ay sinabi niya kay Sara na kanyang asawa, narito ngayon, talastas kung ikaw ay magandang babae sa tingin. At mangyayari na pag makikita ka ng Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin. Datapwat ang kanilang ililigtas kang buhay. Sinasamo ko sa iyo na sabihin mong ikaw ay kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang kaluluwa ko'y mabuhay dahil sa iyo. At nangyari nang pumasok si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda.
At nakita siya ng mga prinsipe ni Paraon at kanilang pinuri siya kay Paraon at dinala ang babae sa bahay ni Paraon. At pinagpakitaan nito ng magandang loob si Abram dahil sa kanya. At nagkaroon si Abram ng mga tupa at ng mga baka at ng mga asno at ng mga aliping lalaki at mga alilang babae at ng mga asna at ng mga kamelyo. At sinalad ng Panginoon si Faraon at ang kanyang sambahayan ng malaking pagsalot dahil kay Sara na asawa ni Abram. At tinawag ni Faraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo pinahayag sa akin na siya ay iyong asawa? Bakit sinabi mo siya ay aking kapatid? Na ano pat siya ay aking kinuha upang maging asawa? Ngayon nariyan ang iyong asawa, siya ay kunin mo at yumaon ka. At nagbilin si Faraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya ay kanilang inihatid sa daan, at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aari. Henesis Kabanata 13. At umahon sa timugan si Abram mula sa Ehipto. Siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. At nagpatuloy si Abram ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Betel, hanggang sa dakong kinaroroonan noon una ng kanyang tolda sa pagitan ng Betel at ng Hai. Sa dako ng dambana ng kanyang ginawa roon ng una, sinambitla doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda. At sila ay hindi makaiyanan ng lupain, na sila'y manahan na magkasama, sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari, na anupat hindi maaaring manirahan magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor na hayop ni Lot, at ang Kananeo at ang Perizeo ay naninirahan noon sa lupa. At sinabi ni Abram kay Lot, pinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo. Ikaw at ako at ang mga pastor mo at mga pastor ko, sapagkat tayo ay magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Umiwalay ka nga sa akin. Pinamamanig ko sa iyo. Kung ikaw ay pasa sa kaliwa, ay pasa sa kanan, ako. At kung ikaw ay pasa sa kanan, ay pasa sa kaliwa, ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata, at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan, na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila kung pasa sa Zoar. Bago giniba ng Panginoon, ang Sodoma at Gomora ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kaniya ang buong kapatagan ng Jordan. At si Lot ay naglagbay sa silanganan, at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan, at nilapat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon.
At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na makahiwalay si Lot sa kanya, tingin mo ngayon ang iyong mga mata na tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, sa dakong timugan, sa dakong silanganan, sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupang iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ay mabibilang nga rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain, ang hinabahaba at niluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. At binuhat ni Abram ang kanyang tolda at yumaon at tumahan sa mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron. At siya ay nagtayo roon ng dambana sa Panginoon. Genesis 14. At nangyari sa mga karawan ni Amrapel, hari sa Sinar, ni Ariok, hari sa Elazar, ni Kedorlaomer, hari sa Elam, at ni Tidal na hari ng mga Goyim, na ang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bera, hari ng Sodoma, at laban kay Birsa, hari sa Gomora, kay Sinab, hari sa Adma, at kay Zemeber, hari sa Zeboim, at sa hari sa Bela na si Zawar. Lahat ng ito ay nagkatipon sa libis ng Sidim na siyang dagat na alat. 12 taon nagsipaglingkod kay Kedorlaomer, at sa 13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa 14 na taon ay dumating si Kedorlaomer at ang mga haring kasama niya, at sinaktan ang mga Repaim sa Asteroth Karnaim, at ang mga Susita sa Ham, at ang mga Emita sa Shabe Seriantaim, at ang mga Horeo sa kanilang kabundukan ng Zair hanggang Elparan na nasa tabi ng ilang. At sila'y nangagbalik at nagsiparoon sa En-Mispat na siyang Kades, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalesita at patian ng mga Amoreo na nagsisitahan sa Hazeson Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma at ang hari sa Gomora at ang hari sa Adma at ang hari sa Zeboim at ang hari sa Bela na dilibad si Zoar, at sila ay humanay na makipagbaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Laban kay Kedorlaomer, hari sa Elam, at kay Tidal na hari ng mga Goyim, at kay Arampel na hari sa Shinar, at kay Ariok, hari sa Elazar, at 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng beton. At nagsitakas ang mga hari ng Sodoma at sa Gomora at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora at ang lahat nilang pagkain, at nagsiyaon. At dinala nila si Lot na anak na kapatid ni Abram na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari, at sila ay nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo na tumatahan nga sa mga puno na ensina ni Mamre na Amoreo, kapatid ni Eskol at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkatapos ni Abram na nabihag ang kanyang kapatid, ay pinagsama ang kanyang mga subo na lalaki
na mga pinanganak sa kanyang bahay na 318 at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway. Siya at ang kanyang mga alipin at kanilang sinaktan sila at hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. At inuwi niya ang lahat ng pag-aari at inuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya ay magbalik na mula sa pagpatay kay Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Siabe na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram na ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, bigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoon Diyos na kataas-taasan na may-ari ng langit at ng lupa. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulit o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang naukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Aner, si Eskol at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Genesis Kabanata 15. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot. Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila. At sinabi ni Abram, O Panginoon Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga Damascong si Eliezer. Sinabi na Abram, narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupain ito na manahin mo. At sinabi niya, O Panginoon Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin? At sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati. At dinala niya ang lahat ng ito sa kanya
at pinaghati niya sa gitna at kanya pinapagtapat-tapat ang kalahati, datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibon mandadakit ang mga bangkay at binubugaw ni Abram. At nang lulubog ng araw ay nakatulog si Abram ng mahimbing at narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo ng iyong binhi magiging taga-ibang bayan sa lupang hindi kanila at mangaglilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. At yaong namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, pagkatapos ay alis silang may malaking pag-ari. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa ika-4 na salin ng iyong binhi ay magsisibalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. At nangyari na paglubog ng araw at pagdilim na narito ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nagkipagtipan kay Abram na nagsabi, sa iyong binhi ibibigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Ang mga Sineo at ang mga Cereseo at ang mga Sidmoneo at ang mga Heteo at ang mga Perizeo at ang mga Repaim at ang mga Amoreo at ang mga Cananeo at ang mga Gerseo at ang mga Hebuseo. Genesis Kabanata 16. Si Sarah nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya at siya ay may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarah kay Abram, narito ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Pinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abram ang sabi ni Sarah. At kinuha ni Sarah na asawa ni Abram si Agar na taga-Ehipto na kanyang alila. Pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Kanaan at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya ay sumiping kay Agar at naglihi at nang makita niyang siya ay naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarah kay Abram, ang aking pagkaapi ay sumayo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan. At nang makita niyang siya ay naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abram kay Sarah, narito ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinawahagi siya ni Sarah at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. At sinabi, Agar, alila ni Sarah, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon? At kanyang sinabi, ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarah na aking Panginoon. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay.
At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kong mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dinig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya ay magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya, at siya ay tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya, ikaw ay Diyos nakakita, sapagkat sinabi niya, namasdan ko rin ba rito ang likuran niya ang nakakita sa akin. Kaya't ginalanan ang balon niya ang balon ng nabubuhay at nakakita sa akin. Narito't ito'y nasa pagitan ng Kades at Bered. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram, at itinawag ni Abram na pangalan sa kanyang anak na pinanganak ni Agar ay Ismael. Si Abram ay may 86 na taon nang ipinanganak si Ismael ni Agar kay Abram. Genesis, Kabanata 17. At nang si Abram ay may 99 na taon ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abram at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahatian nila. Natipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abram, tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo ang at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na iyong iingatan sa akin at sa inyo at ng iyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa iyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang pinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sino man taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang pinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama
Ang taong yaon ay may hiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarah na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalan Sarai, kundi Sarah ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at sa kanya bibigyan kita ng anak, o siya ay aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham ang nagtawa at nasabing sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At mga anak pa kaya si Sarah na may 90 taon na? 90 taon na. At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahit manawari si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. Sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sarah ang magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Isaac, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya, na pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya at siya ay aking aanakin ng marami, at siya ay aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya ay gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaac na iaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. At pinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat na pinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi at ang lahat ng lalaki sa mga lalaki kasambahay ni Abraham, at tinuli ang lahat ng kanilang balat ng masama. Ang araw din yaon ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Ang araw din yaon tinuli si Abraham at si Ismael ng kanyang anak, at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga pinanganak sa bahay, at ang mga binili ng salapi sa tagaibang lupain ay pinagtuling kasama niya. Genesis Kabanata 18. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre habang siya ay nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila ay tinagbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay pinamamanig ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso, at pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo. Yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod ang nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. At si Abraham ay nagmadaling napasa tolda ni Sarah at sinabi, maganda ka agad ng 3 takal na mainam na harina, iyong tapayin at gawing
mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin at siya ay nagmadali upang lutuin. At siya ay kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan nila at siya ay tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy at sila ay nagsikain. At sinabi nila sa kanya, "Saan naroon si Sarah na iyong asawa?" At sinabi niya, "Narito, nasa tolda." At sinabi niya, "Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." At narinig ni Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sarah ay matatanda na at lipas na sa panahon at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda, ay magtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko." At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayong ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki." Nang magkagawing nagkaila si Sarah at sinasabi, "Hindi ako tumawa sapagkat siya ay natakot." Ngunit sinabi niya, "Hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa." At nangagtindig doon ang mga lalaki at nangagsitingin sa dakong Sodoma. Sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, "Ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin?" Dangan si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat ng mga bansa sa lupa, sapagkat siya ay aking kinilala upang siya ay mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang pagpatatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang pinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, "Sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay akin malalaman." At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma, datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At lumapit si Abraham at nagsabi, "Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ng dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba ang gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa?" At sinabi ng Panginoon, "Kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong daong yaon, alang-alang sa kanila." At sumagot si Abraham at nagsabi, "Narito, ngayon nangahas ako magsalita sa Panginoon. Akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan?" At sinabi niya, "Hindi ko
lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya ay muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may masusumpungang 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon. At ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungan doon, 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpungan doon, 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan kung sakaling may masusumpungan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na makipag-usap kay Abraham. At si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Genesis Kabanata 11. At nagsidating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim. At si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. At sila'y nakita ni Lot at natindig upang salubungin sila at niyukod ang muka sa lupa. At nagsabi, ngayon nga mga Panginoon ko, pinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod. At kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinabi, hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag. At kanyang pinakapilit sila at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay at sila'y kanyang pinaghandaan at pinagluto ng mga tinapay na walang labadura at nagsikain. Natapwat bago nagsiga ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, ng mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan nangaroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. At nilabas sila ni Lot sa pintuan at sinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito ngayon ay may 2 akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Pinamamanhik ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito. Yamang sila'y nangasasilong ng aking bubungan. At sinabi nila, umurong ka. At sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito upang makipamayan. At ibig niya maging hukom. Ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila. At kanilang pinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Natapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarahan ang pintuan. At ang mga taong nasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila at muntit malaki. Ano pat sila'y nangayamot sa paghanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, meron ka pa ritong kamag-anakan at
iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae. At ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay pinag-aalis mo sa dakong ito. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, magtindig kayo at magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umaga ay pinagpagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, pagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa ng bayan. Datapwat siya ay nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya ay kanilang inilabas at siya ay kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay, at ako'y di makakatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas ako roon, di ba ako'y maliliit at mabubuhay ako. At sinabi sa kanya, narito sa bagay mang ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang tinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng azupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon, ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. At si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagaan sa dakong pinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya ay tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw, at narito ang usok ng lupain ay napailan lang na parang usok ng isang horno. At nangyari na nanggunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na naaalala ng Diyos si Abraham na pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan ng gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Zoar at tumira sa bundok, at ang kanyang dalawang anak na babae na kasama niya, sapagkat siya ay natakot na tumira sa Zoar at siya ay tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ang alak
ang ating ama at tayo'y sumipin sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon at pumasok ang panganay at sumipin sa kanyang ama at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, "Narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ng alak sa gabing ito at pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama." At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon at nagtindig ang bunso at sumiping sa ama at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. Sa ganito ay kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag na kanyang ngalang Moab, na siyang ang ama ng mga Moabita, hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki na tinawag ang kanyang pangalan Ben-Ami, na siyang ang ama ng mga anak ni Amon hanggang ngayon. Henesis Kabanata 20. At mula roon ay naglalakbay si Abraham sa dakong lupain ng timugan at tumahan sa pagitan ng Kades at Shur, at siya ay nakipamayan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sara na kanyang asawa, "Siya ay aking kapatid." At si Abimelech na hari sa Gerar ay nagsugo at kinuha si Sara. Natapat na paroon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi at sa kanya'y sinabi, "Narito, ikaw ay dili iba't isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha sapagkat siya ay asawa ng isang lalaki." Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisipin sa kanya ay nagsabi, "Panginoon, papatay mo ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin na nagsabi sa akin, siya ay aking kapatid? At si Sara man ay nagsabi, siya ay aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito." At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, "Oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito. Inadlangan din naman kita sa pagkakasala laban sa akin, kaya hindi ko pinahintulot sa iyong galawin mo siya. Ngayon nga'y isaulin mo ang asawa ng lalaking ito sapagkat siya ay propeta at ikaw ay pinanalangin niya at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli ay talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo." At si Abimelech ay bumangong maaga at kinaumagahan at tinawag ang lahat niyang bataan at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito, at ang mga tao ay natakot na mainam. Nang magkagayoy, tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya'y sinabi, "Anong ginawa mo sa amin at sa ano ako nagkasala laban sa iyo na dinalhan mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan? Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin." At sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Anong nakita mo nang ginawa mo ang mga bagay na ito?" At sinabi ni Abraham, "Sapagkat inisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito, at papatay nila ako dahil sa aking asawa. At saka talagang siya ay kapatid ko na anak ng aking ama, natapot hindi anak ng aking ina, at siya ay naging asawa ko. At nangyari na ako'y palayasin ng Diyos sa bahay ng aking ama. At sinabi ko sa kanya, ito ang magandang kalooban mo na may papakikita sa akin sa lahat ng dakong ating datnin. Ay sabihin mo tungkol sa akin, siya ay aking kapatid." At si Abimelech ay kumuha ng mga tupa at mga baka at mga aliping lalaki at babae at pinagbibigay kay Abraham. At sinauli sa kanya si Sara na kanyang asawa. At sinabi ni Abimelech,
Narito ang lupain ko ay nasa harapan mo. Tumahang ka kung saan mo magalingin. At kay Sarah sinabi niya, narito, nagbigay ako ng 1,000 putol na pilak sa iyong kapatid. Narito ito sa piring sa mga mata ng lahat ng kasama mo at sa harap ng lahat ay nagbangon, puri ka. At nanalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa at ang kanyang mga aliping babae na anupat nagkaanak sila. Sapagkat sinarang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay bata sa bahay ni Abimelech dahil kay Sarah na asawa ni Abraham. Mga kapatid, hanggang dito lang po muna ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo lahat palagi. Siya nawa.